The trials of this world was getting closer. The pull I felt was more than I could bear. I was on the verge of giving over. The strength within myself just wasn't there. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, giving me constantly, giving me victory is a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my faith. But I have found inside the revelation, the strength I need to keep in His grace. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory is a reality. Something keeps holding me. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory is a reality. Something keeps holding me. It's a reality. Something keeps holding me. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ay magsisimula na sa ating Sunday School. At minsan pa, iniyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Amen. At bago natin tawagin nating mga ngaral sa umagang ito, minsan pa awitin natin ang sasabing As the Deer Panted For. As the deer panted for the water, so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit heal. You alone are my heart's
desire and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. Amen. Brother Elmer. You alone may my spirit chill. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. and I long To worship thee. Amen. Hallelujah. Praise your name, dear Lord Jesus. Thank you, Lord. Let us pray. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito na muli kaming inyong tinawag sa dakong banal na ito upang muling makarinig ng iyong buhay na salita. Siyang may kapangyarihang magbago, may kapangyarihan na magpalaya sa amin, Panginoon. May kapangyarihang magpagaling, magdala ng kapayapaan at direksyon sa buhay, kalakasan, Lord, at paglago namin sa pananampalataya. Tunay, Lord, ang panahong ito, hinihigop nito ang spiritual na lakas ng iyong mga anak para kaming usap, Panginoon. All the darts of the wicked, the devil is against us, pointed against us. At maraming pagkakataon na kami nasusugatan spiritually. Kailangan namin ng kagalingan. Salamat, Lord, dahil hindi malayo ang bukal ng buhay na yan. Nasa mismong salita mo, Panginoon. At ikaw ang bukal ng buhay. Ang sinumang uminom sa iyo ay hindi na mauuhaw kailanman. Dahil ito ang tubig na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat dahil ito ang aming matatanggap ngayong araw na ito. At alam namin, Panginoon, na patuloy itong dadaloy sa aming mga kaluluwa, aming mga espiritu hanggang katawan upang maganap ang layunin mong perfection para sa bawat isa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kakulangan namin, mga kahinaan, anumang naisip o nasabi namin, mga nagawa na hindi nakalugod sa iyo, hiningi po namin ang kapatawaran, Ama. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng makalangit na kaunawaan, dalhin niyo po kami sa makalangit dako, pagpalain niyo po ang bawat mga anak ninyo, maging ang aming Pastor, Lord, na Papa Samoriones, sa po ng lahat ng mga kapatiran, nakasama niya, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Lord. At kayo po ang mag-take over sa gawain na ito. Itago niyo po ang bawat gagamitin ninyo sa inyong likuran. Sa inyong pangalan, hinihiling namin ang lahat ng bagay na ito. Kailan pong mata sa amin mga buhay. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Shalom, bride. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. May invite you to read in the book of 1 Thessalonians. Pag-aaralan po natin ang ating mga kapatid. Isang bride church, isang message church sa dako ng Thessalonians sa bansang Greece.
Ang sabi diyan mga kapatid, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. May the Lord bless His words. Tayo po'y makakaupo. Still in the topic of perfection, mga kapatid, entitled The Church Needs Honing. At natapos natin noong nakarang Sunday yung ginawa ng Diyos sa church ng Philippians. And after Philippians, mga kapatid, is ang next destination ni na Brother Paul ay ang Thessalonians. And so, titingnan natin ang mga issue sa challenges ng church nito. And kung ano ang ginawa ng Panginoon at kung paano ito makakatulong sa atin, mga kapatid. Well, anyway, sa mga churches na sinulatan ng letter ni Paul, isa ang Thessalonians sa talagang hahangaan mo. Minor lang ang mga issue ng church na ito at hindi mo masasabi na ang issue ay nanggagaling sa loob kundi nanggagaling sa labas. Kaya nga ang bati ni Pablo diyan sa mga taga-Thessalonians, grace be unto you. Sumainyo ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang kapayapaan mula sa ating Diyos na Ama at ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi nga, ang church ng Thessalonians punong-puno ng persecution at punong-puno ng atake ng kaaway galing sa labas. And ngayon ko lang nakita na itong church ng Thessalonians ay isang baby church. Pero hindi katulad ng Corinthian church na baby sila pagdating sa maturity. Ito ay mga baby dahil si Pablo na nangaral sa kanila ay tumagal lang ng 3 weeks doon, and yet magnificent ang resulta ng pananampalataya ng mga kapatid na ito. Dahil tulad ng nababasa ninyo, pinapasalamatan ko ang Diyos, sabi ni Pablo, dahil sa inyo, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your works of faith. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. But they have the working faith. Ibig sabihin, by faith, they work. By faith, they walk. By faith, they live. Kilala nila ang Diyos na pinaglilingkuran nila, mga kapatid. Yung Diyos na ipinakilala ni Pablo. And labors of love. Love is the Holy Spirit, right? At dahil ang Holy Spirit ay nasa kanilang mga puso, mga kapatid, otomatiko silang kumikilos ng may pag-ibig. Ganyan kaganda ang church na to. And patience of hope in our Lord Jesus Christ. Maraming mayayaman sa Thessalonians, isang commercial na lugar ito, parang ganito sa Angeles. Subalit, hindi sila nakatingin doon. Nakatingin sila sa author and finisher of our faith, the Lord Jesus Christ. They have patience of hope. Ibig sabihin yan, mga kapatid, they have an unwavering hope. Hindi natitinag na pag-asa sa Panginoon, hindi nagbabago. There is a constancy, constant hope, mga kapatid, na ang pinasimulan ng Panginoon sa kanila na mabuting gawa ay tatapusin niya hanggang sa pagdating ng rapture. Kaya nga, dito mo mababasa sa book ng Thessalonians, so dito mo mababasa sa book ng Thessalonians ang tungkol sa great doctrine of rapture. 1 Thessalonians chapter 4, di po ba? Now let's proceed. Paano nagkaroon ng ganitong kagandang manifestation
ng buhay Kristiyano itong mga taga-Thessalonians. Kasi mga kapatid, alam nila yung kanilang pagkapili. Knowing, brethren, beloved, your election of God, at mahalaga yon sa bawat anak ng Diyos, na kapag alam nyong pinili kayo ng Diyos, may purpose ang Diyos sa inyo. Pinili kayo ng Diyos, iniligtas niya kayo, may purpose siya. At hindi pwedeng hindi maganap yung purpose na yon. Naintindihan yon ng mga baby na Thessalonians, kung tutuusin. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance. Remember mga kapatid, natalakay lang natin nung nakaraang linggo, kung ano ang dinanas ni Pablo at Silas nung nandun sila sa Philippians, right? Dahil sa pangangaral nila, pinagbabato sila, puno sila ng sugat at bugbog, nakulong sila doon sa lugar na yon, pinalaya sila ng Diyos, at nagdala ng kaligtasan doon sa Philippian jailer, right? Pero nung pag-alis nila sa Philippians, dala-dala pa rin nila yung mga literal na latay ni Kristo. Sugatan pa sila, pwede pang nagdudugo yan, pwede pang nagnananapa yan, kung may konting infeksyon. And yet, nangangaral sila dito. At hindi lang sa pamamagitan ng salita, nangangaral ang mga ito dahil dala-dala nila talagang demonstration ng Holy Spirit. Napakaganda, mga kapatid. May back-up ang Holy Spirit, pinapakita ng Holy Spirit ang nakatotohanan ng kanilang itinuturo. As you know that what manner of men we were among you for your sake, what manner of man is Paul? He's frankly honest. Kahit masakit siyang mangaral, mga kapatid, kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan, ipapangaral niya. No compromise. That is the kind that what kind of manner of man is Paul is for their sake. And you become followers of us. Sumunod sila kay Kristo and of the Lord. Ay sumunod sila kay Paul, the messenger, and of the Lord. Kasi ang sinusunod ni Paul, si Lord. Having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So nakita ninyo, may persecution dyan, mga kapatid. So that you were in samples to all that believe in Macedonia and Achaia. So mga bago baby church pa lang ito na natatag, bagong katatag pa lang ito, mga kapatid. Pero bantog na yung mga gawa nila ng kanilang pag-ibig. Their works of faith, their labors of love, their patience of hope in our Lord Jesus Christ. With joy of the Holy Ghost, nakita balita yon sa maraming churches. From you sounded out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, persecution but dyan, also in every place. Your faith to God out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, persecution but dyan. Para sa akin, hindi gaano mahalaga kung your faith to God out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, persecution dyan. Para sa akin, hindi gaano mahalaga kung mas magandang makita sa atin yon kaysa sa nakita ninyo sa may bagay-bagay, mahalaga niya, may persecution dyan. Para sa akin, more than anything else, more than riches, mas magandang makita sa atin yun kaysa sa tayo ang tunay na may bagay-bagay, mahalaga niya, may persecution dyan. Para sa akin, tayo more than anything else, kasi nakakahiya, mas magandang makita sa atin yun. Baby church ito, tayo ang tunay na may bagay-bagay, mahalaga niya, may churches, mga kapatid na matagal na sa pananampalataya tulad ng Corinthians, maraming pasaway. Pero narito ito para tayo'y matuto. Para magkaroon tayo ng example, correct? Na kahit baby pa yung church, mga kapatid, and in fact, kailangan pa silang iwan ng kanilang ama sa pananampalataya, si Paul, sina Timothy, kasi nga hindi sa dahil gusto nilang iwanan kundi dahil malakas ang paghadlang ng demonyo. Hinahadlangan ng kaaway, mga kapatid. So ayan yon, galing sila sa Philippi, pumunta sila sa Thessalonians. Now, kung gusto mong tingnan ang background ng church ng Thessalonians, paano sila na-establish, paano sila nag-umpisa. Balikan mo ang Book of Acts kasi ang Book of Acts, in other words, that is the Acts, that is the ministry of the Holy Spirit among the apostles.
At kung natatag ang Church ng Philippi sa chapter 16 ng Acts, siyempre automatic, chapter 17 nun, Thessalonians. Dahil ayun yung next na pinuntahan ni Pablo. Nasusundan po natin mga kapatid. When they had passed through Amphipolis and Apollonia, tingnan nyo yun ha, read between the lines. May nilampasan pang dalawang bayan o dalawang lungsod sina Pablo bago ang Thessalonians. Bakit? Bakit? Una, walang leading doon ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, doon yung mga Kaya napakapalad ng isang lugar na dinadalaw ng mga lingkod ng Panginoon. Sa dinami-dami ba naman ng tao, limbawa na lang sa AMSEC mga kapatid, sa dinami-dami ng mga taong nandoon, sabi na natin na may 3,000 ang nakatira doon. Bakit yung bahay na doon, yung mga bina-Bible study doon, ang pinuntahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod? Nilampasan ng napakaraming bahay. Sa atin, mga kapatid, bakit sa atin dumalaw ang Panginoon? Nilampasan ang napakaraming mas mababait, mas mabubuti pa sa atin. Anyat yung mga buhay natin ay, kumbaga, hindi naman may pagmamalaki. Napakabuti ng Diyos. So they came to Thessalonica. Saan sila unang pumunta? Of course, doon sa kapwa nila Hudyo, where was a synagogue of the Jews. So itong lugar na ito, unlike Philippi, yung Philippi puro mga Gentiles, ito magkahalong Hudyo at mga Gentiles. As Paul as his manner was, went unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Ganyan lang tumagal yung pangangaral ni Paul sa Thessalonians. 3 Sabbaths, ibig sabihin 3 weeks. Tama. Kasi ang isang Sabbath week ay 7 days, right? 1 week yan. Opening and alleging that Christ must needs have suffered. Ano yung mensahe ni Paul? Na itong si Jesus Christ ay kailangang mag-suffer. Sino si Kristo? In the teaching of Godhead. Hindi ba si Kristo ang theophany of God? The Logos? Yung eternal God na walang forma noon, na wala pang sinasalita. Nung nagsalita, anong lumitaw? Logos. Tinatawag yung Kristo. Nagkaroon, nagpormang theophany. Kamukha ng tao, pero spiritual body. Pero one day, nagkatawang tao, John chapter 1 verse 14, the Word made flesh and become and dwelt among us, na ang pangalan na ngayon ay Jesus Christ. Kaya nga yung Kristo nakakabit sa pangalan ni Jesus dahil si Jesus ang body of God. So that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Pag sinabi mo Christ sa harapan ng mga Hudyo, kilalang kilala nila kung sino yung Kristo. Ayan yung Diyos na kanilang tagapagligtas. Kaya lang dinidebate nila. Hanggang ngayon ba naman ayaw nilang tanggapin? And some of them believed, okay, may mga sumampalataya, and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks, so may mga Gentiles, mga Greek, at mga Hudyo doon, a great multitude, and of the chief women, not a few. So ang daming mga kababaihan dito na tumanggap sa Panginoon, may kaya pa. Mayayaman pa mga kapatid. Pero hindi after money, sina Paul. After the soul. Dahil kapag kaluluwang pinag-uusapan mga kapatid, eternity ang reward niyan. So ayun yung mga tumanggap. Ang problema, sa mismong sinagoga doon ng mga Hudyo, kung saan nagtuturo sina Pablo at Silas, mayroon doong mga Hudyo which believe not. Ito ang hirap sa mga Hudyo talaga kung minsan. Hindi naman ako against sa mga Hudyo na talagang ang hinihintay ay ang kanilang Panginoon. Pero talagang nagagamit din ng kaaway itong mga unbelievers na to. So these Jews which believe not, move with envy, inggit, took unto them certain lewd fellows of the baser sort. In short, mga kapatid, nagtawag sila ng mga basagulerong tao. Mob, M-O-B. Alam niyo yung mga bayaran dyan na sumisigaw sa EDSA na ibagsak ang gobyerno?
Kaya hindi na makausad-usad ang Pilipinas dahil kahit anong tinunang presidente, ibagsak. Mga bayaran, mga kapatid, parang ganun ang nangyari dyan. Anong isinisigaw nila? Na nanggugulo daw sina Pablo at Silas. Itinuturo nila na mayroon ng hari kapalit ni Caesar. And gathered a great company and set all the city in uproar. Tingnan nyo, napagalit sila mga kapatid. And assaulted the house of Jason. Oh, Brother Jason. Starring ka pala dito, Brad. Alam nyo ba mga kapatid, napakaganda pala ng pangalan na Jason. Ang ibig sabihin ng Jason, alam mo Brad, ang ibig sabihin mo? One who heals. Isa na nagpapagaling. Now, i-apply nyo yan sa inyong mga sarili. Kapag ang Holy Spirit mira sa inyo, yung ang magiging powerhouse na pinanggagalingan ng kagalingan ng tao, ng kapayapaan ng tao, magiging source kayo ng blessing, ng kalakasan, magiging source kayo, magiging instrument kayo ng pagpapalaya ng tao, sa tao. Ganyan ang kahulugan ng pangalan na Jason, mga kapatid. At dahil si Jason, mga kapatid, ay itinago sina Paul and Silas, siya yung napagbuntunan. Baka mangyari ito sa panahon ng anong tawag diyan, squeezing time Parang tatakbo kami sa inyo, Brother Jason, nakasulat eh. And when they found him not, ang galing magtago ni Brother Jason. Tinago nila sila. They drove Jason, ayun nga lang. siya yung napagbuntunan. They drove Jason and certain brethren unto the rulers of the city, sila yung nilitis, crying, these have that turned the world upside down, na nagdulot daw ng kaguluhan, yung gospel na ipinapangaral ni na Pablo. Tusong kaaway, mga kapatid. Kailan pa naging kaguluhan ang dala ni Kristo sa buhay ng tao? Hindi ba aayusin nito ang mga gulugulong buhay natin? So demonyo yan. Demonyo yan. Ini-inspire yung mga tao upang hatulan itong mga mapayapang Kristiyano na ito, whom Jason had received. Sabi niya, inakusahan nila si Jason, Brother Jason, na tinanggap niya sina Pablo, itinago pa niya sila, siya tuloy yung nilitis. This although contrary of the decrees of Caesar, ito yung kanilang akusasyon, na ang mga itinuturo ng mga taong ito, ni Paul and Silas, ay laban sa mga kautusan ni Caesar. Sino si Caesar? Emperador. Okay, emperor ng Roman. At alam nyo, na ang emperor ng Roman ay tinuturing ding Diyos ng mga Romano. Na siya yung nag-incarnate na Diyos, na si Jupiter, mga kapatid. Dahil Jupiter, ang pinakamataas nilang Diyos, katumbas yun ni Zeus sa mga Greeks. At nag-incarnate daw yan sa katauhan ng kanilang Caesar. And yet, tapos mangangaral ka doon sa baluarte nila ng ibang hari na ang pangalan ay Jesus Christ. talaga nga naman, mga kapatid. Ganon ang tindi ng kasong ito. Saying that there is another king, one Jesus. So ganyan nag-umpisa yung church, mga kapatid, sa Thessalonians. And for 3 weeks lang, mga kapatid, kailangang iwan ni na Pablo at Silas yung lugar na yan dahil sa tindi ng persecution. Of course, dahil wala na yung kanilang, let's say, spiritual father or mother na nangangalaga sa kanila, nagpoprotekta sa kanila, nagtuturo sa kanila, nagpapakain sa kanila, mga kapatid, sinong pagbabalingan ng mga taong nakapaligid doon na against sa gospel? E di itong mga saints, itong mga converted. Ang mga challenges ng Thessalonian church, una, persecution. Sometimes they get shaken in mind and troubled in spirit. Dahil sa tindi ng persecution, mga kapatid, lalabas pa lang sila ng bahay, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa dahil parang usa na inawit natin kanina, sila yung target ng mga taong ito with political power and religious power. Parang 2 horns, mga kapatid, ng beast of Revelation 13. Wherefore, when we could no longer forbear, siyempre, nababalitaan ni na Pablo yan, nung nandun sila sa Athens, Greece. Hindi ko na matiis, sabi ni Pablo, sige, ipapadala ko sa inyo si Timoteo.
Si Timoteo yung kanyang pinaka-loyal na disciple, kapatid. Our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Kaya maririnig mo kay Timoteo, mga kapatid, ang bantog na verse na hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng sound mind. We are not given by the Lord the spirit of fear, but of wisdom, but of power and love and sound mind. Dahil kapag ang espiritu na, ang Holy Spirit na ang nasa kaisipan natin at puso, mga kapatid, pag-ibig ang dala niyan, kapangyarihan ang dala niyan, nag-o-overcome yan. And most of all, hindi yan nakakasira ng bait. Dahil sa maraming pag-iisip, maraming worry, kapatid, kiniklear yan, mga kapatid. Kaya nga, ang pagkatapos ng Thessalonians, Book of Timothy ang susunod, kung titingnan nyo yung Bible, mga kapatid. Pero mag-stick muna tayo sa mga churches na sinulatan ni Paul. No man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereto. Anong sinabi? Ano ang mensahe ni Paul sa kanila? Hindi niya sinabi sa mga Thessalonians at hindi rin sasabihin sa inyo ng mga mensahero ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan na persecutin ng iba. Iingatan kayo ng Diyos. Hindi ganon. Ipinaalala lang ni Paul, mga kapatid, na talagang darating, appointed tayo dyan sa persecution na yan. Hindi niya ipinagsinungaling yon. No man should be moved by this affliction. Dapat hindi kayo matinag dyan. Hindi kayo mapabagsak niyan. Dahil alam nyo na sa sarili ninyo na nakatalaga tayo dito. Sino ulito sa 1 Thessalonians 2:14, ang mga persecutors nila ay ang mga Hudyo mismo. For verily when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, at dumating na nga, tinuro namin sa inyo noon na darating tayo sa tribulation na ito. Tapos baby pa lang itong mga ito 3 weeks old pa lang. 7:14:21, parang sisiw talaga, no? 21 days ang normal na ng manok eh. Pero mga agil ito, mga kapatid. Even as it came to pass, ayan na nga, dumating na ang bilis ng trial. Kaya sa mga bagong baptized natin, sa mga bagong tanggap sa Panginoon, tibayan ninyong inyong mga loob. Talagang haharap tayo sa trial, mga tribulation na ito, pero huwag kayong mag-alala, nasa inyo ang Diyos na magtatagumpay. Panghawakan natin ito, tulad ng mga Thessalonians, mga kapatid, nakatingin lang sila kay Kristo at napagtagumpayan nila. You know it, sabi niya, and you know. Now, i-connect natin sa message tungkol sa mga Hudyo na ito na ever since ay ginagamit ni Satanas upang i-persecute ang true vine or true church. Sa message na Smyrnaean Church Age, if Satan is behind the Jews, tulad nung doon sa sitwasyon ng Thessalonians, who are hailing the Christians into court. So dinadala sila sa paglilitis, tulad ni Brother Jason, dinala sa paglilitis. Then the Jews are not of God's religion, but of the devil. Siyempre, si Satanas ang nasa behind ng mga taong yon na pinipersecute ang mga mananampalataya. Tapos, lumipat yan sa Roman Catholic Church. I'm sorry, Sister Alexa, no? Ito, isa po dyan sa binabible study yung kapatid doon sa dulo. So, yung the same na evil spirit, yung malupit na espiritong yon na ginagamit yung mga church ng mga Hudyo para labanan yung church ni Kristo, lumipat yan nung nandyan na ang Roman Catholic Church. Ang ebidensya niyan, hindi tayo naninira at hindi natin kailangang manira. Napakaraming ebidensya niyan sa history pa lang. 68 million Bible-believing Christians ipinapatay sa sari-saring klase ng persecution and torture ng Roman Catholic Church.
Ano ang ginamit nila? Governments, politics, political power. Ganon din ang mangyayari sa ating panahon. Kasi mula sa mga Hudyo, sa panahon ng First Church, lumipat sa Third Church Age, dahil itong Roman Catholic Church, nabuo ito noong Third Church Age. And if the Roman Catholic Church killed the multitudes of believers in the Dark Ages, yes, and in all ages, when they are of the devil and belong to Satan, matinding turo yan. Matinding aral yan. Dahil direktang anong tawag dyan, ni-reveal or in-expose ni Brother Branham kung ano ang espiritu behind the Roman Catholic Church. Sa totoo lang mga kapatid, kahit ang Vatican, alam naman nila na sila yung Revelation 17. Alam nila yon, aminado sila doon, pero hindi nila yun ituturo sa mga miyembro nila. Siyempre, dinawalan sila ng miyembro. Alam nila na sila yung beast, halimaw, na nanggaling sa karagatan na umahon sa lupa. Tapos sila yung naging pinaka model ng image of the beast na nanggaling naman sa lupa, which is the World Council of Churches. Kaya nga, pagkatapos ng Roman Catholic Church, hindi mo makikita na nagpi-persecute ang Roman Catholic Church. Napakaamo nga nito ngayon eh. Pero lumipat yan doon sa kanyang imahe, doon sa World Council of Churches. Ang World Council of Churches, Sister Alexa at mga kapatid na bago, mga kapatid, ay samahan ng lahat ng mga itinuturing na religion na nagkakaisa samantalang magkakaiba ang kanilang turo. So, ang common denominator nila, mga anak naman tayong lahat ng Diyos. Satanista ka man, o nagtuturo ka man ng ano pa mang turo, Budista ka man, Hinduisto ka man, Muslim ka man, o denominational Christian ka man, mga anak tayo ng iisang ama. Ang problema, sinong ama yon? Bakit nila pinipersecute ang little flock ang nagtuturo ng purong salita? So this World Council of Churches, with all ungodly and satanic power to vent the anger of the devil upon the true vine. So darating din yung persecution na yan one day. It will be a repeat performance of all diabolical and cunning and cruelty. Diabolical, pure evil, mga kapatid. Malupit. Walang pinapatawad yan. Kaya kapag ang church natin ay hindi kasama sa World Council of Churches, target tayo niyan. Pero sabi ng mensahe, mga kapatid, God has not promised a flowery bed of ease. Ang mga tunay na Kristiyano tulad ni Paul, puno pa ng sugat nung nakikipaglaban sa Thessalonians, ay talagang mga rugged Christians yan. But he promised a battle. Hindi daw ipinangako sa atin ng bed of roses na para kang Disney princess na dadalhin sa isang kastilyo upang magliwaliw na lang doon. Hindi. Ang promise ng Holy Spirit, battle. Kasi nung napunta ang mga Israelita, pagdating sa Kanaan, anong dinatnan nila doon? Magandang lupain, mataba, pero puro battle. Hindi nagbabagong programa ng Diyos. At hindi rin nagbabagong taktika ng kaaway, mga kapatid. There's a battle, yet He promised victory. Yan lang maganda. If God is for us, who can be against us? Hindi ka matatalo pag mananatili tayo sa Diyos. Lastly, dalawa lang naman yung challenges, mga kapatid. Una, persecution. Pinipersecute sila ng lahat ng mga taong nandoon. Mga Hudyo man at yung mga na-impluwensyahan ng mga Hudyo doon. Pangalawa, idolatry and immorality. Dahil yung lugar na yon, punong-puno mga kapatid na mga idol worshippers. In fact, kung titingnan mo ang history or background ng Thessalonians na lugar, ayan ay sentro ng pagsamba sa mga pangunahing Diyos-Diyosan
tulad ni Zeus, ni Aphrodite, ni Dionysus. At sa mga temple worship na ito, para ma-please daw nila, mapaluguran nila yung Diyos na kanilang sinasamba, laging may kasama na fornication. Wala namang kaugnayan yung babae